magandang umaga po sa atin lahat. Okay, mga paps, magandang umaga sa atin lahat. Okay, dun sa mga driver na nasa lansangan, ingat po tayo. So, ayan, mayroon tayong time ngayon mag-vlog dahil coding tayo, so hindi tayo lumabas. So, pero bago yun, i-shout out muna natin yung mga bago nating subscribers. So, ito si Street Lives Philippines. So, good morning po, sir. Saludo po ako sa inyo. Lagi kayong sumusubaybay sa aking mga mga videos. So, magandang umaga sa inyo. And then, may bago tayong subscriber. WND Bread and Pastries Shop. So, sir, magandang umaga po sa inyo lahat. And then, meron po tayong si Thomas Alodino. So, ayan, isa rin siyang bagong subscriber natin at the same time bagong rin siya, driver ng Transportify. Humingi siya ng tips sa atin kung ano yung may papayo natin. So, bigyan natin siya ng payo. So, yung Transportify kasi kadalasan diyan maraming drop off. So, lalo na ngayon ko na malapit na ang Christmas season. So, sa drop off kasi sa totoo lang hindi talaga ako kumukuha ng multiple drop off kasi sa traffic nga, di ba? Dalawang drop off mo lang, hirap na hirap ka makalabas dun sa, kung halimbawa Maynila, kasi sa totoo lang Maynila ako naglalagay kasi doon ako nakakuha ng pan-double booking kasi kung halimbawa pupunta ako ng ibang lugar, hirap ako kumuha ng pan-double book. So bihira akong pumunta sa ibang lugar, pero kahit na sa Maynila traffic, lalo na ngayong magdi-December, lalo na doon sa Divisoria, bago makalabas doon. So yan, 2 oras 2 oras bago makalabas ka dyan, makakuha ka ng 2 booking kasi doon lang naman talaga maraming booking. So ayan, doon tayo pumupunta talaga. Iyon yung tip ko sa inyo kung gusto niyo maka-double book ng mabilis nga doon makakuha ng double book. Ang matagal lang din doon makalabas kasi traffic nga. So ayan yung and then may bago rin tayong subscriber, yon si Jositan. Good morning sa inyo, sir Jositan. And then meron tayong bagong subscriber na isa na hindi ko maintindihan yung pag-pronounce nito, Umaito TX Harody Vlog. So sana tama, isulat ko na lang doon sa nyo diyan sa taas. So ayan, maraming salamat po doon sa mga new subscriber at saka doon sa mga hindi pa natin na sa shout out ng mga subscribers. So comment lang po kayo sa baba at isa-isahin po natin kayo. So maraming salamat po sa maraming suporta nyo na at tayo ay hanggang ngayon ay wala pa rin sawa tayong nagba-vlog. Maraming salamat po. Thank you very much. And then at doon po din sa napanood, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, bumiyahe tayo kahapon at sobra na ang traffic. Lalong-lalo na sa Maynila, particular sa Divisoria. At sa totoo lang, bago ka makaalis ng Maynila, abutin ka ng 1.5 to 2 hours. Ayan yung sinabi ko kanina. Makakalis ka ng Maynila, kaya dapat talaga naka-double book ka. So ayan po yung sa pauna ko rin sinabi ko ng kaya na. So ayan po yung tip ko sa inyo na bago ka po umalis ng Maynila, dapat naka-double book kasi sayang yung biyahe. At saka doon lang talaga merong double booking kang madaling makakakuha. Ang problema mo lang, paano lumabas sa Maynila kasi nga traffic na doon. Bago ka makalabas, kung halimbawa pupunta ka ng Antipolo, so Ligarda, bago ka makalusot ng Ligarda, buti ka ng 1 oras at 1 oras ka, minsan 2 oras. Lalo na kung rush hour talaga, so napakahirap lumabas ng Maynila. So ayan ang iniingatan ko na hindi kumuha ng 1 booking lang. So kailangan talaga 2 bago umalis ng Maynila kasi otherwise sayang yung biyahe mo kasi hindi ka na makakuha ng isa pang booking along the way. Mayroong booking diyan along the way pero mababa siya kasi wala siyang surcharge. Pagka rush hour kasi may surcharge doon sa Maynila. So doon talaga ako nakatutok sa pinipili ko lang yung mga booking na may surcharge, mga 800 pataas o 900 pataas. So kukuha ko ng 2 nun. So kadalasan ganun ang ginagawa ko talaga. Yun yung strategy ko. Hindi ako kumukuha ng mabababa tapos lalabas ka ng Maynila, kukuha ka ng mababa. Nga ka doon, hindi ka wala kang kikitain no pag kumuha ka ng mababa tapos pupunta ka na aalis ka ng Maynila, 2 kuha mo tapos mababa. Wala ka ng chance makakuha pa ng malaking booking kasi ang meron lang naman talagang medyo maganda-ganda yung booking sa Maynila kasi may surcharge doon kasi maraming ang doon,
maraming ang booking sa area na yun. So naglalagay sila ng surcharge para mauna lang yung kanilang mga parcel. So ayan yung strategy natin, yan dapat tayo magkaroon ng strategy, yan pa. Okay, ikwento ko lang din yung nangyari kagahapon. So nakakuha ako ng 2 booking. So mga alas 3 na, alas 4 na to ng hapon, nakakuha ako ng 2 booking kasi nagsisimula akong umalis dito sa Caloocan. Sa Caloocan kasi ako naka-base. Umalis ako dito papuntang Manila. Minsan nakakuha ako ng booking galing dito sa Caloocan papuntang Maynila. So kaya lang minsan napakaliit naman ng walang surcharge. Kung mga alas 2, alas 3 wala pa siyang surcharge. So ang ginagawa ko dumidiretso ako sa Maynila. So pagdating ko dun sa Maynila, kukuha ako ng 2 booking. So minsan nakakuha ako ng booking na may 900, minsan may 1,000. So kung 2 booking yun, so okay na siya. Meron na akong pang kaya lang kagahapon ang nakuha ko is 2,750 lang. Bali 2,750 lang. Ang isa 750 papuntang Pasig lang kasi malaki yung surcharge niya. Isa papuntang Cainta kasi 200 kg lang din siya. So medyo malayo siya, pero yung fare niya, yung bayad niya is paras lang din doon sa Pasig. So kinuha na rin natin yan kasi ayun ang dumating na booking natin. So bali 1.5 yung yung nakuha natin doon. Sa isang biyahe natin is 1.5 papuntang pinakahuling drop off natin is Cainta. So pagdating natin doon sa Cainta, nakakuha tayo ng inabot na tayo ng 4 na oras, mga 5 oras. So 5 oras, tapos pumick up ulit ako ng isang booking is parang tigpo 400. So 2 booking yun. So bali 800 siya. So bali 2,300 yung nakuha natin. Nakauwi kasi ako mga mga alas 9 na ng gabi. So more or less mga 8 hours akong nasa lansangan. So yung naging ang tawag dito, revenue natin is 2,300. So doon sa 2,300, ililes pa natin diyan yung gas at saka yung ang tawag dito, yung nilalamove, yung commission niya. So more or less yung commission niya is 500. So more or less 500. So bali ang natitira sa atin is 1,300. Doon sa 1,300 kukunin pa natin yung boundary doon at saka syempre yung natin gastos natin. So ang matitira doon supposed to be dapat ayun yung natin kita. Sa kaso nga lang 1,300. Although meron naman nag-tip sa akin kagahapon is 175 siguro yan na tip ko, more or less ganyan kasi yung isa kasi 750 binigay niya sa akin is 1,000. So meron akong 250, tapos meron pang isa mga 75. So mga 300 plus din pala yung tip ko. So nagkaroon ako ng kagahapon dahil doon sa tip. Nagkaroon tayo ng mga 1,600 plus. So 1,600 plus. So ayun yung yung bali kinita natin, pero hindi natin sinasali kasi yung tip kasi yung tip kasi minsan wala ng tip so mag-i-stick talaga tayo doon sa 1.3. So swerte lang natin kung mayroon mag-tip sa atin. So ayan yung yung karanasan ko kahapon. So bali kagahapon ang swerte lang tayo dahil may nag-tip. So bali 1,600 halimbawa iles natin yung sasakyan natin 1,000. So 600 plus yung kinita natin. Pero hindi pa yon pala 1,600 kasi nagmerienda rin tayo, kumain tayo. So nagmerienda tayo na about 100 yung ginastos natin. So may 500 pesos lang tayo. Kung tayo nakikiboundary, mga 500 pesos lang yung kinita natin. So napakaliit pa rin niya kung tutuusin. Pero since tayo naman po may-ari ng sasakyan, so 1,600. So depende na lang kung magkano tinitira natin doon sa so ang computation kasi dapat magtitira ka ng at least 700 doon sa sasakyan para doon sa maintenance niya, sa lahat-lahat ng maintenance. So ayan po. So bali ang natin diyan mga, kung sabihin natin mga 800 yung pang maintenance natin, 700 o 800 yung pang maintenance natin. So doon sa 1.5 meron tayong 800. So swerte lang kasi may nagtip tayo, pero kung wala nagtip, so mga 500 lang kinita natin. So ayan yung kwento natin kagahapon. And then makwento ko lang din yung isang customer natin kagahapon. Sabi niya, "Sir, bakit kayo nag-double book?" Sabi ko. So syempre tayo naman mga driver, kadalasan talaga amin niya natin na pag meron tayong mga long rides na ganyan, hindi tayo nagpapaalam kaagad kasi nga iniiwasan din natin na
lalo na kung halimbawa hindi naman siya pagkain, pwede naman talaga siyang i-double book. Ayun kasi yung yung strategy, di ba? Kwento ko lang yung madagdag ko lang yung yung strategy kasi ni Lalamove yung di ba nag sila ng double book, pero dapat magpaalam tayo sa mga customer. Pero sa totoo lang, in reality, hindi ganon. Kasi nga, kung magpapaalam ka, more or less talaga, hindi ka papayagan ng mga customer kasi nga, nagmamadali rin sila. Kadalasan, nagmamadali sila. Yun nga, sa mga nakaraang vlog ko na, sa 10 na nag-book, pag nagpaalam ka dyan, ay sa 10 customer na nagpaalam ka na, mga 7 dyan hindi talaga papayag. Gusto nila yung walang ka double book at gusto nila makarating kagad yung parcel. So, ayan yung natin, yung pair up sa ating mga driver, di ba? Magpapaalam ka. Siyempre, pag nagpaalam ka, parang nililimitahan mo na sarili mo na kumita nun eh. Kasi, hindi naman wala namang pakialam si mga customer. So, sorry lang sa mga customer na mga nanonood. So, alam ko meron naman talagang pumapayag. Minsan nga nagno-note sila, sir, pwede mo siyang sabayan. So, pero bihira lang din yung ganong customer. So, na nakakaintindi sa aking mga driver na kailangan talaga namin mag-double book, otherwise wala talaga kaming kikitain. Ayan yung masakit na katotohanan na minsan may mga customer, lalo yung mga bata-bata pa na hindi pa nila masyado naiintindihan yung buhay. Ang alam lang nila, nag-book sila, tapos nag-book sila, kailangan na nilang andyan na kaagad, di ba? Kaya kagahapon sabi ng customer, sir, ba't kayo nag-double book? Di ba di ba dapat andito na kanina pa yan. Sabi ko, ma'am, pasensya na po kasi yun na, marami tayong sinabing para makumbinsi lang siya na. Sabi ko natin, ma'am, bali medyo palusot, ganyan. Ganyan yung magawain natin, mga medyo kailangan natin hindi naman kasi natin pwedeng sabihin kagad kung ano yung reason natin na kailangan natin kumita. Siyempre masakit sa kanila yun. Sabihin lang natin na katulad niya na, ma'am, talaga namang mayroon na akong booking bago ko kayo kinuha, pero priority ko po kayo. Ganun ng mga senaryo ng ganyan. So, kailangan natin mag-strategy din kasi napakahirap ng buhay ko. Kung kagahapon kasi hindi ako nag-double book, sa totoo lang, wala talagang kikitain kasi di ba 750 nga yung sa double book. Kung hindi ako nag-double book, kulang pa ako ng 250 para lang ako may kitain, di ba? Kasi 500 nga lang kikitain ko dahil walang book. So, sana maintindihan naman customer na wala talagang kikitain si mamang driver. Pag nilabas na yung boundary, yung maintenance, taka yung merienda, ayan lang naman yung dyan eh. So, mahirap talaga sa sitwasyon natin mga driver ngayon. Lalong-lalo na ngayon na sobrang baba nga ng fare ni Lalamove. So, tayo talagang binagsakan. So, ang nangyari kagahapon is, hindi naman masyado nagalit si madam kasi nga pinaliwanag natin na ma'am, pasensya na po, pero malapit na po ako sa inyo. Ganun na lang yung sinasabi natin. So, kaya ang nangyari pa rin, binaba niya pa rin yung ratings natin. Ang ratings kasi natin is 4.85. So, mahigit 3 taon na yung ratings na yan na 3.85. Kagahapon lang bumaba. Kasi sa medyo bata pa yung yung customer natin, tapos medyo arrogante siya, sa hindi natin pinatulan. So, talagang ganun, napakahirap para sa ating mga driver makakuha ng mga customer na medyo sarado sila, na gusto nila sila lagi yung masusunod, lagi sila yung tama, di ba? So, minsan hindi nila maintindihan kung bakit tayo nagdo-double book. So, yan po yung ating kwento kagahapon. So, maraming salamat dun sa mga nanonood. Yan po yung mga customer natin na mga mababait naman diyan. Sana po maintindihan niyo po na kailangan din po namin mag-double book, dahil po kung hindi ka talaga mag-double book, hindi po talaga kami kikita. So, maraming salamat po sa inyong lahat diyan, and malapit na po ang Christmas. Have Merry Christmas po sa ating lahat, and thank you sa panonood, and sana po i-hit nyo rin po yung notification bell kung halimbawa para mag-subscribe na rin po kayo kung halimbawa hindi pa po kayo nakapag-subscribe. So, sunod po para kayo naman po ang ma-shoutout natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, and thank you very much po sa ating lahat, and Merry Christmas po. Thank you.